The Lord be with you. A reading from the Holy Gospel according to Saint John. Glory to you. Jesus said to his disciples, I have much more to tell you, but you cannot bear it now. When he comes, however, being the Spirit of truth, he will guide you to all truth. He will not speak on his own, but will speak only what he hears, and will announce to you the things to come. In doing this, he will give glory to me, because he will have received from me what he will announce to you. All that the Father has belongs to me. That is why I said that what he will announce to you, he will have from me. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. I was here, they said 2009, and it's been a long time to be back here again. Gusto ko magpa-picture kanina sa imahin ng Lasalet at ipadala kay Bishop Sok kasi sabi niya, isa yan sa pangarap ko eh. Ano pa? What really struck me about the image of Our Lady of Nazareth is the mother crying. Lumuluha ang mahal na Birhen. Lumaki po ako sa kaugalian ng panahon na yun namin na bawal umiyak ang lalaki. Bawal umiyak ang lalaki. Ang sabi ng nanay ko, pag ikaw ay nakipagsuntukan, kahit anong mangyari, huwag kang iiyak. Kahit umuwi ka ng pasa-pasa mukha, basta hindi ka iiyak. Ano po? Pero pag umuwi kang umiiyak, papaluin kita. Ano po? Kaya maraming suntukan na may mga pasa-pasa. Ano po? Iiyak ka na muna para pag nakita ka ng nanay mo, hindi ka na umiiyak. Ano po? Parang hindi masakit. Ano po? Mas masakit yung palo ng nanay mo kaysa doon sa suntukan eh. Ano po? Pero, ang natutunan ko ay hindi masamang umiyak. Kung ang mahal na Birhen ay umiiyak, hindi masamang umiyak. Sabi nga ng aking yumaong spiritual director, si Father Ben, nung ako'y nasa seminaryo, sabi niya, kailangan mong turuan ang iyong sariling umiyak. You have to teach yourself how to cry again. It will not only cleanse your eyes, it will cleanse your soul. Sabi ko kanina sa bus, hindi masamang magalit. Basta alam mo ang dahilan kung bakit ka nagagalit. Ganun din, hindi masamang umiyak. Basta alam mo ang dahilan kung bakit ka umiiyak. May nagsabi, hayaan mo ang iyong pagluha ay magbigay ng dilig sa tigang na lupa na kung saan ang lupa ay tuyong-tuyo dahil wala ng pagmamahal. Ang mahal na Birhen ang nagturo sa akin na umiyak. Umiyak sa mga pagkakataon na ako'y pagod na pagod. Umiyak sa mga pagkakataon na ako'y takot na takot. Umiyak sa mga pagkakataon na feeling ko ako'y bigong-bigo. Umiyak sa mga pagkakataon
na naramdaman ko na ako ay tinakwil, tinuligsa, inakusa sa mga bagay na hindi ko naman ginagawa. Hindi masamang umiyak. Alam ko, maraming mga tatay na umiiyak, tinatago ang kailang mga pagluha kasi ayaw nilang makita sila na kailang mga anak na sila'y lumuluha dahil ang pag-iyak ay isang simbolo ng kahinaan. Sa lugar na ito, inaanyayahan ko kayo na hayaan ang inyong mga mata na lumuha. Lumuha upang magbigay dilig sa mga uhaw na bahagi ng ating buhay. Ayaw nating tingnan ang mga kabiguan. Minsan ayaw natin tingnan ang ating mga pagkakamali. Ayaw natin tingnan ang ating mga kalungkutan, pagpanaw ng mga mahal sa buhay. Kasi natatakot tayong sabihin ng ibang tao na tayo ay mahina. Ngunit sa gitna ng ating kahinaan, doon lang natin matatamasa. Doon lang natin mararamdaman ang lakas na pwedeng ipagkaloob ng Diyos. Sa ating mga pagluha, doon lang natin mararamdaman na pupunasan ng Diyos ang ating mga pisngi. Hindi naman sila hindi naman sinabi ng Diyos na hindi ka luluha. Ang sinabi ng Diyos, pupunasan ko ang iyong mga luha. Ang lugar na ito ay isang lugar kung saan nararamdaman mo na hindi ka nahihiya na maging mahina. Sa piling ng birhen na lumuluha, mararamdaman mo na hindi isang kahinaan ang pagluha. Ngayon ko lang nadinig naman yung kwento ni Father Michael na nasungitan ko siya. Ano pa? Pero, isipin mo, sa 13, yung nasungitan ko lang ang naging pari. Di ba? Nakakahiyaman. Alam ko naman na ang dami nagsasabing masungit ako. Pero sabi nga ni Padre Pio ng Petrolcina, masungit ako dahil ako ay mahina. Masungit ako dahil ako ay mahina. I know I am weak, and in this place, and in the bosom of our mother who cries, it gives me the courage to go on. To be me, to be true to myself, to be honest with what I feel, to be weak among the weak, as I've said, to be poor among the poor. My dear brothers and sisters,
Without a mother, without Mary, you will never find Jesus. You don't have to be a Marian devotee to understand that. Because it is always Mary who points her finger to Jesus. It is always the mother who points her finger to her son. It is always the mother who cries with the children. It is always the mother. In spite of our old age, we can always be the little child in her breast. Kahit gaano katanda ang anak, pag niyapos ng ina, siya pa rin yung baby na kanyang inalagaan sa simula't simula. In this place, I pray that you will feel and you will experience the warm embrace of Mary, our Mother, so that when we go home, we will have the courage to go on, not denying the painful experience, but having the courage. I am loved, I will be loved, and I'm going to the God who is love by itself. Amen. Before the final blessing, may we ask Glo, who is celebrating her birthday today, to come forward. Mga nag-serve yan sa parokya ko dati, gusto ko itanong, nasungitan ko kaya ito. Oh. Atin po ito na ating mga kamay tungo sa Kanya at hingin natin ang pagpapala ng Diyos para manahan sa Kanya. Ama naming mapagmahal, idinudulog po namin sa iyo itong iyong anak. Taglay ang pasasalamat sa biyaya ng buhay na pinagkaloob mo sa Kanya. Narito siya, Panginoon, idinudulog namin siya sa iyo. Nawa po'y patuloy mo siyang ingatan. Ilayo mo siya sa lahat ng uri ng kapahamakan. Patuloy mo siyang pagkaluban ng kalakasan, kalusugan. Kung meron man siyang karamdaman, nawa po'y pagkaluban mo siya ng kagalingan. Patuloy mo siyang gabayan sa kanyang mga iniisip at ginagawa. Kung meron man siyang pinagdadaan ng suliranin, tuwangan mo siya. Alisin mo ang kanyang mga pagkatakot at pangamba. Dagdagan mo po ang kanyang pananalig at pananampalataya sa iyo. Panginoon, nawa po'y naging kalugod-lugod sa iyo ang kanyang mga paglilingkod sa simbahan. Panginoon, batid mo rin ang kanyang mga panalangin at pagdulog. Kayo na po magregalo sa kanya. Kung ano man ang makabubuti, makababanal, makasasaya, makauunlad, makasasagana na kanyang buhay, kayo na po magbigay. Nawa po sa tulong at panalangin mga banal, lalong-lalo po ng mahal na Biren, gayon din ni San Jose, pagpalain mo po itong iyong anak, sa ngalan ng Ama at ng Anak, ng Espiritu Santo. Happy birthday. Yun. Again, my brothers and sisters, hindi sinabi ng Diyos na hindi ka luluha. Ang sinabi ng Diyos, pupunasan ko ang iyong mga luha. Pag may problema ka, sabi nila, ikain mo na lang. Kung hindi mo may kakain, itulog mo na lang. Pero maganda rin pagtunan ng pansin, kung may problema ka, iluha mo na lang. Sa totoo lang, mas mabuti pang lumuha sa isang relasyon na punong-puno ng pagmamahal kaysa isang tawanan na wala namang kabuluhan. The Lord be with you. And may Almighty God bless you and your family in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. We go in peace to love and serve the Lord.